Ang alamat ng gagamba. Noong unang panahon, sa isang kaharian sa Mindanao, isang manghahabi ang kilala ng lahat. Siya ay si Gamba. Mabuting tao si Gamba. Kung ano lang ang kayang ibigay ng kanyang mga kapitbahay bilang kabayaran sa kanyang mga hinabi at tinahing damit, ay buong pusong tinatanggap niya. May nagbabayad ng isang manok, kambing, isang bungkos ng palay, minsan pa nga ay isang piling lang ng saging. Nabalitaan ng reyna ng datu ang husay ni Gamba sa paghabi. Igawa mo ako ng magarang kasuotan para sa isang mahalagang pagdiriwang sa kaharian. Babayaran kita ng isang baras na ginto. Hindi makapaniwala si Gamba sa ipinangakong kabayaran ng reyna. Masusunod po, gagawin ko pong aking makakaya, natutuwang sagot niya. Dumaan ang mga araw at gabi. Walang ibang ginawa si Gamba kundi ang habi ng ipinagagawa ng reyna. Tuwang-tuwa ang reyna ng araw na matapos ni Gamba ang damit. Sa labis na tuwa nito, dinagdagan nito ng 2 baras na ginto ang bayad sa kanya. Maligayang maligaya si Gamba sa papuring ibinigay sa kanya ng reyna, pero hindi natuwa ang kanyang mga kanayon. Dahil hindi niya natapos ang mga damit na ipinahabi at pinagawa ng mga ito sa kanya. Inunan niya ang pinagawa ng reyna. Samantala, sumikat ng sumikat si Gamba. Kahit sa ibang kaharian ay nakilala na rin siya bilang pinakamahusay ng mga habi sa Mindanao. Nakarating ang balitang iyon sa Diwata. Pinapunta nito si Gamba sa kaharian nito. Gamba, balitang ang husay mo sa paghabi. Kailangan ko ng kasuotan para sa isang mahalagang pagtitipon sa darating na kabilugan ng buwan. Mahal na Diwata, ano naman ang kapalit ng aking paghahabi para sa iyong mahalagang pagtitipon? Natutawang tanong ni Gamba. Ibibigay ko sa iyo ang isang bundok sa timog. Maraming punong kahoy ang nakatanim doon. Hitik ang mga iyon sa sari-saring prutas, sagot ng Diwata. Maligayang umuwi si Gamba para simulan ng habiin ng damit ng Diwata. Dinatnan niya ang mga kanayon na naghihintay sa kanya. May pinagagawa sa akin ng Diwata at hindi ko siya matanggihan. Uunahin kong habiin ang kanyang damit, salubong niya sa mga kanayon. Pero matagal na kaming pinagagawa sa inyo ang mga damit namin at maghapon kaming naghintay. Bakit kailangan mauna ang Diwata? Reklamo ng isang kanayan niya. Nauna nga kayo, ngunit kaya niyo bang pantayan ang ibabayad sa akin ng Diwata? May kasama pang pagdadabog ang matigas na sagot niya rito. Tahimik at malungkot na umalis na lamang ang mga kanayan ni Gamba. Lumipas sa mga araw at gabi na patuloy na paghahabi sa Gamba sa ipinagagawa sa kanya ng Diwata. Napakaganda, wala kang kapantay sa husay sa paghabi, Gamba, bulalas ng Diwata. Dahil dito ay bibigyan pa kita ng 2 bundok. Hitik ang mga yan sa halaman, punong kahoy at bulaklak. Sapat na iyon para mabuhay ka ng marangya. Tuwang-tuwa umuwi sa kanyang bahay si Gamba. Nadatnan niya ron ang kanyang nakatatandang kapatid na si Marga. Gamba, nais ko sanang ipagawa sa iyo ang aking damit pang kasal, pakiusap nito. Kaya mo bang magbayad ng ginto at bundok kapalit ng kahabiin kong damit pang kasal para sa iyo? Nagmamalaking tanong niya. Gamba, kapatid mo ako at alam mo namang kung ano lang ang kaya kong ibayad sa iyo. Kung gayon, makakalis na ang dahil kailangan kong magpahinga. Sige, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng namana kong lupa mula sa ating mga magulang. Tumawa pa si Gamba. Kulang iyon sa natanggap ko ngayon, mahal kong kapatid. Pangungutya niya. Ibigay mo sa akin ang mga alahas na namana mo kay ina. Nag-isip si Marga. Sige, sige, tilang labag sa loob na sagot nito bago ito nagpaalam sa kanya. Ngunit isang araw ay walang pasabing dumating si Marga. Gamba, nagkasakit ako noong nakaraang araw. Kalahati lamang ng mga alahas ang kaya kong ibayad sa iyo dahil ibinigay ko sa mga manggagamot ang kalahati niyon. Pakiusap nito sa kanya. Kunin mo ang iyong damit pangkasal sa susunod na kabilugan ng buwan, sagot niyang nakangiti rito. Natawa ito sa kanyang sinabi. Dumating ang takdang panahon ng napagkasunduan ng magkapatid. Inaabot sa kanya ni Marga ang mga natirang alahas nito.
Tulad ng ipinangako sa'yo, kasama nito ang titulo ng kalahati ng lupang namana ko kina ama at ina, sabi nito kay Gamba. Pero laking gulat nito nang makita ang damit na pinagawa nito kay Gamba. Butas-butas iyon at wala pa siyang manggas. Kulang ang iyong ibinayad, kaya kulang din ang hinabi kong damit. Tumalikod na si Gamba at isinara ang pinto. Araw ng kasal ni Marga, wala siyang nagawa kundi isunuot ang hinabi ng kapatid. Pero hindi mawala-wala ang galit niya rito. Habang ikinakasal siya, ibinubulong niya ng paulit-ulit ang katagang ito. Hindi ka titigil sa paghahabi, Gamba. Dumami sana ang iyong mga kamay. Nagpupuyos sa kanyang puso ang galit. Gustong kumawala ng kanyang sama ng loob sa pag-iyak, pero hindi niya magawa yon sa araw ng kanyang kasal. Isang banayad, ngunit mainit na hangin ang bumalot sa bulagwan na pinagdausan ng kasal ni Marga. Dahil galing sa puso nito ang labis na pagdaramdam, ang hangin yon ay umabot at pumalibot sa bahay ni Gamba. Kasulukuyan siyang naghahabi nang maramdaman niya ang pagpasok ng mainit na hangin sa kanyang bahay. Pumalibot at dumami yon sa kanyang balat na tila pinadarama sa kanya ang galit ng kanyang kapatid na kasalukuyang ikinakasal. Subalit, sa halip na magsisi, ipinagpatuloy niya ang paghahabi. Naghabi siya ng naghabi. Hindi ka titigil sa paghabi, Gamba. Dumami sana ang iyong mga kamay. May kakaibang naramdaman si Gamba. Biglang may nagsulputang mga kamay sa tagilirang bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita. Lumiit siya ng lumiit. At kahit ganoon ang nangyari sa kanya ay hindi siya tumigil sa paghabi. Kusang gumagalaw ang mga kamay niya kahit labag sa kanyang kalooban. Hanggang sa isang araw, napansin ng mga kanayon ni Gamba na hindi na ito lumalabas ng bahay. Nang pasukin nila ang bahay nito, nagulat sila na nakita nilang napakalibot na animo, puting sinulid sa loob niyon. Doon ay nakita sila ng isang maliit na hayop na gumagapang. Mayroon iyong 8 paa na tila mga kamay na naghahabi. Ngayon lamang sila nakita ng ganong uri ng hayop. Hindi na muling nakita si Gamba mula noon. Nabalitaan ng mga taga-nayon na ginawa ni Gamba sa kapatid nito. Maraming nagsasabing isinumpa ito at naging isang hayop na mga habi. Kaya naging matibay ang paniniwala nila na si Gamba raw ang hayop na may 8 paa. At tuwing magkakita sila niyon, Gamba ang tinatawag nila roon na sa kaluon ay naging Gagamba, ang mahusay na mga habi. Ang alamat ng Gagamba.